Gusto ko pong mag-inquire, sabi niya, kung paano makapag-avail ng loan ng OFW. Dati po ako sa Hong Kong, pero ngayon ay nasa Singapore na ako. Baka po ma-terminate ako kasi medyo hindi ko makasundo yung amo ko. Gusto ko pong mag-loan, sabi niya. Babalikan natin si admin Bob. Oo, kasi mapuputol na ating linya. Sandali lang. Gabay ng OFW International, simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International, DZXL 558 Tatak RMN, radyo mo nationwide. Patid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Dear Mommy, kamusta ka na? Marami ka na po bang friends dyan sa Hong Kong? May SSS po ba sila? Sali niyo po sila kasi pwede tayo manalo ng prizes. Pwede ka na po ulit umuwi. Magkasama na naman tayo. Recruit new or inactive OFW members sa SSS Member Get Member promo para lahat may benepisyo, may chance pa manalo. Join na until June 30 lang. Visit sss.gov.ph for details. Tapos, swimming tayo sa Boracay. Okay, 9:49 ang ating oras. Maraming salamat sa Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. At syempre sa SSS, sumali sa SSS Member Loan Penalty Condonation Program mula April 2 to September 30. Nagsimula ito noong April 2 at hanggang September 30. Bumisita na sa pinakamalapit na SSS branch or sa www.sss.gov.ph for details. At sa Pag-ibig Fund, ang pinaghirapan may katuparan. Tutuloy natin ang ating panayam kay OWA Administrator Carmelita Dimson at pwede kayong mag-text sa 0926-617-8082. At syempre, maraming salamat din sa Pag-ibig Fund. Habang kinakontak natin si OWA Administrator Carmelita Dimson, basahin mo pa yung ibang comments na dapat nga bang tawagin OFW. Bayani ang mga OFW. Ikaw din may tanong, ikaw wala na. Sige, basahin mo. Okay, from Ate Pearly. Hi, Ate Pearly. Miss Pearly Baluyat, dapat po tayong tawaging isang bayani na gustong iahon sa hirap at matustusan ng pag-aaral ng ating mga anak kahit mahirap na mawalay sa pamilyang minamahal. Tinatahak ang pagtitiis sa ibayong dagat. Tinatahak. At hirap ng kikipagsapalaran bilang isang dayuhang manggagawa upang di maranasan ang hirap ng pamumuhay sa ating bayan na kulang sa pagkakakitaan. Tagalog kasi si Pearly. Kapapakami mo na mo. At meron tayong text from Taiwan. Yes, galing kay Divina Tumbali. Just wanna say hi to all my classmates in computer class at Ugnayan Training Center dito po sa Taiwan. See you tomorrow, guys, and happy anniversary to Way Associate. Maraming salamat sa mga nakikinig online sa Taiwan at sa mga tumatangkilik ng ating column dyan, ang gabay ng OFW sa The Migrants. Nasa online pa rin si OWA Administrator Carmelita Dimson. Live pa rin pa tayo sa Singapore. Hi! Welcome back, Admin! Yes, Lou. Andito pa ako. Opo. Okay, tanong niya kanina, paano daw po siya magnenegosyo? Mukhang hindi niya kasundo ang kanyang amo at parang matutsugi na siya. Mateterminate na siya sa kanyang trabaho at gusto po niya magpatulong sa OWA pag-uwi niya na makapagnegosyo kahit maliit lang daw po. Kung taga saan man siya, kung ano yung pinakala OWA office, pwede siyang mag-inquire doon. Titignan kung ano yung yung mga pagkailangan ng okay. Negosyo ay para niya natin siya ma-assist natin siyang magbuti.
Okay. Ma-assist siya mabuti. At least narinig ko na. Pwede tawagan ng OWA sa 0917-898-6992. Yan po pwede text. At meron po isang linya, no, para sa mga gusto mag-inquire sa OWA. Kabisado ko lang kasi yung 898-6992. 0917-898-6992. Ito po yung text. Yan. At ang kanilang trunk line, 891-7601 hanggang 24. Okay. Admin, may nagtatanong po rito kung meron daw pong housing loan ng OWA para kasi wala pa daw siyang bahay. Almost 4 years na siyang 4 years na siya nagtatrabaho, wala pa raw siyang bahay. Sa kanya, so, ang housing loan ay ang pag-ibig. Housing loan ho para sa mga gustong mag-housing loan sa Pag-ibig po yan, hindi sa OWA. Pag-ibig Fund, okay. Mamaya i-announce natin ang mga number ng Pag-ibig Fund. Okay, maraming salamat, admin, sa inyong oras at pasensya na po, na-istorbo namin kayo, medyo gabi na po. Walang problem. Lou, and magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Yan po si OWA Administrator Carmelita Dimson ng OWA dito pa rin sa gabay ng OFW International. Maraming salamat at have a nice weekend. Medyo malabo yung linya niya kanina kaya yan, si Bab, ano nangyari sa mga linya na yan? Okay, sa iba pang mga comment, Yapi, meron ka pa dyan? Basahin mo na. Dapat nga bang tawaging bagong bayani ang mga OFW? Ikaw, para sa'yo, Eugene, dapat nga ba silang tawaging? Well, bagong bayani? Base dun sa mga nakausap ko actually kaninang biyanan ko, yan. Nasa, OFW. Anak ka ba ng OFW? Anak din ako ng OFW. Ako din! So, medyo naiintindihan natin ito, no? So, iba-iba ng opinion, pananaw. Meron nga nagsasabi, bayani kami sa pamilya. Oo naman. Pero sa Pilipinas, parang hindi yata. Hindi yata kami nare-recognize talaga. I believe that. Na bayani sila sa paningin ng kanilang pamilya. Pero yung ibang nagyayabag na, mga bagong bayani kami. Diyos ko, kaya kayo nag-abroad para sa sarili nyo rin at sa pamilya nyo, no? Huwag yung pagmalaki na para sa Pilipinas. I'm sure kaya kayo nag-abroad dahil gusto nyo magkaroon ng iPad, iTouch, flat TV, refrigerator na malaki, magandang bahay, magandang edukasyon para sa mga anak. Firstly, syempre sa pamilya nila. Siguro yung kung para sa bayan, pang list of their priorities. Yeah, siguro yung some sort of taxes nila sa mga remittances doon, pwedeng may participation sa Pilipinas. In a way, yes. Pero ang pinaka-primary reason kung bakit sila nag-abroad, para sa personal na pangangailangan ng pamilya. Kung titingnan din natin, no, paano mong ituturing na bayani ko tulad nga nung sana pala tinanong natin ni Elizabeth, di ba? Oo. Na meron daw mga OFW na gumagawa ng hindi maganda. Paano? Ganun ba yung natin ituturing yung bayani, no? Oo, bayani ka. Iba talaga, no? Kung mabait kang OFW, nagpapadala ng dolyar sa pamilya at di mo pinapabayaan yung pamilya mo. Kung lang bayani ba yan na meron kang karelasyon sa ibang bansa habang ikaw ay may asawa sa Pilipinas, tapos ginagastosan mo yung OFW na kasama mo sa Pilipinas, ay sa abroad, samantalang nasa Pilipinas, hindi mo lang mabigyan ng kinukulang ng supply. Pang matrikula ang anak, di ba? O ikaw anak, anong sa mga edad? Sa akin naman, in some ways, parang bayani sila para sa pamilya nila, pero para sa ating bansa, nagkukulang tayo ng mga doktor, nurses, teachers dito para sa mga kababayan natin dahil lahat ng mga tao ay pumupunta sa ibang bansa at ibang tao, ibang mga bansa ang sinuserva nila. Yes, tama yung point. So, kung bayani kayo ng bansa natin, hindi kayo alis dito. Kayo nag-stay dito at mga Pilipino ang bigyan nyo ng serbisyo. At tulungan na mag-progress yung bansa natin kaysa sarili nyong progresyo ng pamilya nyo lang ang iniisip. Yes, brain drain ang tawag dyan. Yung mga magagaling dito nawawala. Magagaling na teachers, magagaling na managers, mga engineers, di ba, architects, na pupunta lahat sa ibang bansa dahil sa pera. Ang mga doktor na, mga dapat na doktor dito, nagiging nurse sa ibang bansa. Yung mga kailangan ng mga Pilipino, nagkukulang tayo ng mga magagaling. On the contrary, kapag yung mga magagaling natin sa Pilipinas hindi masyadong napapansin, pagdating nila sa ibang bansa at nag-excel sila, doon pa lang sila na, uy, Pilipino pala yun. Doon pa lang nalaman na may magaling palang Pilipino, ba't natin napawalan, di ba? Supposedly, dapat dito sila nag-excel. Ay, naku, marami nag-comment dyan. At pag-uusapan pa rin natin yan next week. Dapat nga ba sila tawaging bagong bayani? May nagsabi dito,
Correct ka daw. Yapi ang iyong observation. Tama daw ang iyong observation. Kung talagang bayani kayo at mahal nyo ang Pilipinas, dito kayo magstay. Oo. Hindi yung doktor na kayo, punta pa kayo doon para maging nurse. Oo, dahil lang sa pera. makapag-contribute para sa growth ng Philippines. Ang tatay mo ba OFW saan? At anong trabaho? Saudi, sa Dammam. So, nasa quality control siya. Siya yung nag-supervise ng qualities ng mga materials like yung mga malalaking pipes yan. Ako ang tatay ko ay isang construction worker tapos naging parang foreman sa Agana, Guam, 1970s. Basta bata pa ako noon. Kaya lang natuwa ako kasi nakapag-t-shirt ako ng mga imported. Yun lang. So far, that's a benefit sa somehow. Adidas, Levi's. Nakakatuwa lang kasi bonggang-bongga ka sa klase. Yun lang natatandaan ko, pero di ba rin humawak ng perang nanay ko. Kaya yun. Ay, naku, ito. Correct ka, Ate Lou. Madaming OFW na kahit may asawa na dyan sa Pilipinas, nakapag-boyfriend pa rin. Kaya lalong nadudungisan ng gusto ang bansang Pilipinas. Uy, nakikinig siya. 95450 Singapore ito. Nalimutan ko ang pangalan niya. Ito yata si Ligaya. Okay. Good evening, Miss Lou. Sa Taiwan po ito. Tama po ang sinasabi nyo. Hindi lahat ng OFW ay pwedeng tawaging bagong bayani kasi nagpapasarap po sila sa abroad samantalang nagugutom ang pamilya nila sa Pilipinas at nagkakasala pa sa kanilang mga asawa. Bonggang-bonggang mga comments yan. Meron ka pa dyan, Yapi? Meron kay Nilda Rioveros, hindi matatawag na bayani ang lahat ng OFW, hindi porket nararanasan mo ang hirap at pagod sa trabaho ay sa iba yung dagat ay bayani ka ng matatawag kung bawat pag day off mo naman ay iba-iba ang iyong kasama at nagpapasarap. Hindi ka tuwira na nalulungkot ka at malayo sa pamilya kaya naghahanap na ng ibang pwedeng magbigay ng pansamantalang ligaya. Sino yan? Si Nilda Rioveros. Nilda. Sabi niya, ang tunay na bayaning OFW ay handang magtiis, magsakripisyo sa lahat ng bagay at nakatuon ang puso't isip para sa pamilyang minamahal lalo't higit may takot sa Diyos. Ang tunay na bayaning OFW ay nasa puso at wala sa puson, nasa pagkatao at wala sa kalamnan ng ibang tao. Mabuhay ang mga tunay na bayani, mabuhay Nilda Rioveros. Okay, maraming salamat, Nilda. Ito sabi naman niya from Singapore. Sabi niya, Tita Lou, ang tunay na bagong bayani ay mapagtiis at hindi nangangaliwa ng asawa. Yan. Yun. Parang mga common experiences and examples yung nakikita mo. Actual kasi. Oo. Kasi maraming yung may mga karelasyon na may asawa sa Pilipinas, may karelasyong iba. Kasi sabi naman ng iba, kasi napagod kami, no? At kailangan ng katawan namin yan. Naku, mga kaluwete dyan. Naku, abi madali. Hello. Minsan naririnig natin bayaning OFW. Mga kabit dyan, minsan mga mister. Ito pa isa, pagka inuwi na nakakahon. Diba pag namatay, ganun ba kailangan nating tawagin bayani pag namatay na? Diba? Samantalang ang parang iba yata yung ganong klaseng connotation. Oo nga. Pero sama yung point nito kanina, no? Bayani kayo, natapos kayo sa pagka-doktor, as lalayasan yung Pilipinas at tawagin kayong bayani. Pilipinas. Diba? Wala na tayong oras. Bitin kaya. Okay, pagpapatuloy natin yan sa next Saturday kasi maraming tinamaan. Okay, maraming salamat sa OWA at siyempre sa Pag-ibig Fund, sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Live pa ba tayo sa Singapore at sa SSS? Maraming salamat sa inyong lahat. Ito si Tita Lou Medina at kasama natin siyempre si Yapi Medina. Paalam na tayo. At si Louie Abarquez. Sa lahat ng ating mga listeners. Si Manang Vicky, maraming salamat. Hi, Manang! Hi, Ate May! Hi, Ate May! Hi, Bulet! Hi, Piccolo! Okay, Eugene, paalam na tayo. Maraming salamat po sa mga listeners. Maraming salamat. Next time ulit. At open pa rin po kayo magbigay ng comments. Yes. Mag-uusapan pa next week. Sa gabay ng OFW International na lang. Yes, sa fan page po, please. Para ma-minimize naman ni Ate Lou yung kanyang personal account. Oo nga. Wag doon sa aking personal account. Doon sa gabay ng OFW International. At syempre si Louie Marquez, maraming salamat. Si Burp, babatiin mo daw si Burp. Hi, Burp. Syempre si Richard. Asa si Richard? Si Kuya Ray Albeza.
Mga pangalan niya. Kalimutan ko. Hi, Kuya. At siyempre si Babsy. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po si Tita Lou Medina. Ang programang ito hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. Bye! Bye! Just heard another public service program ng RMN, DZXL 558, Radyo Mo Nationwide. Ang gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap, abangan ulit sa Sabado, 9 to 10 p.m. Gabay ng OFW International dito sa RMN, DZXL 558, Radyo Mo Nationwide.